Pwedeng buksan dito. Pwedeng patayin sa second floor. Pwedeng buksan sa second floor. Pwede ring patayin sa first floor. Hi guys, tuturuan ko nga pala kayo guys kung paano yung 3-way switch combination guys. Kung saan ang 3-way switch combination guys ay ginagamit natin yan sa first floor hanggang second floor. Pwedeng patayin sa first floor, pwede rin patayin sa second floor. Tuturo ko sa inyo guys, actual guys. Sa mga magsasabi nga pala dyan na basic ang video na ito, hindi po ito para sa inyo guys. Para lang po ito sa hindi pa po nakakaalam. Tara, simulan na natin. So ayun guys, dito na tayo ngayon sa ating plywood kung saan ay dito po ako mag-actual installation ng 3-way switch combination. Siya pala guys, kung makikita nyo may mga wire na siya kabit. Kasi gusto ko hindi nakahaba ang video na ito guys. Gusto ko yung sakto lang kasi baka mamaya pag sobrang haba naman ang video natin baka antokin naman kayo. Siya nga pala guys, kunting paalala lang, pag gagawa po tayo ng gawaing electrical po, ugaliin po natin naka-off ang breaker natin para po sa ating kaligtasan, maging sa kaligtasan po ng mga kasamahan natin o pamilya natin. Di ba guys, sinabi ko kanina, pag sinabing 3-way switch, may numbering po yan sa kada butas ng switch. Meron yang 013 ito yung switch natin sa first floor, ito naman yung sa second floor. Kung saan guys, dito sa first floor na switch natin, pwede po natin buksan dyan at pwede natin patayin sa second floor. Pwede naman natin buksan dito sa switch sa second floor. Pwede naman natin patayin sa switch sa first floor. Yan ang function po ng 3-way switch combination guys. Ayun guys, simulan na natin yung pagkakabit po. Ganito guys, para hindi po kayo malito pag as in baguhan pa lang talaga kayo, hindi pa kayo nakapagtrabaho sa ang gawin nyo dito guys, para hindi po kayo malito talaga, unahin po natin yung line 1 at line 2, yung supply na galing sa breaker. Yan po yung uunahin natin. So ayun guys, ito guys, unahin ko lang tong line 2. Ito yung line 2 natin guys. Ayan. Pag sa ilaw, talagang dalawang wire yan bababa dyan guys. Itong isang wire na galing sa ilaw, dadalhin po natin yan sa breaker, sa line 2, dito po sa right side. Ayan. Siya nga pala guys, line to line supply po tayo guys. Gusto ko lang malaman niya kung ano yung supply natin. So yun guys, ito na. Ayun. Kabit natin yung line 2. Huwag niyong gagayahin to guys na mag-install tayo sa bahay ng ganito na nakasabit lang, na umaasa lang sa wire. Huwag po natin gagawin yan. Ginawa ko lang ganito kasi wala talaga akong wala akong maayos talaga na pag-actualan. Ganito lang siya. Kaya for lang naman to, for tutorial lang, para ipakita ko sa inyo kung paano ba yung connection yan. So ayun guys, nakabit na natin yung line 2 ang sunod natin na gagawin guys, yung line 1. Yung line 1 guys, didiretso po yan sa switch. Kung kung line 2 neutral yan guys, yung line 1 didiretso sa switch. Pag neutral naman, didiretso sa ilaw yan. Pero line to line naman to, kaya parehas yan na may supply. May supply din to, line 2, may supply din yung line 1. So ayun guys, makikita nyo guys, nakalagay po yan sa 0.
Yung zero na galing sa switch na 3-way, dadalhin po natin yan sa breaker para masupplyan ng switch. Ayan guys, kakabit na natin. Higpitan lang natin. Siya nga pala guys, pag nagte-terminate po tayo ng ng wire, kailangan mahigpit talaga. Check po natin, baka maluwag yan. Para maiwasan pa natin yung lost connection. Tsaka yung return. Itong return na to guys, dadalhin naman natin sa pangalawang zero na butas. Sa pangalawang switch. Ayun guys, ito yung zero. Ayan, kabit lang natin yan. Ayun. So ayun guys, nabuo na natin siya guys. Ang natira na lang dyan ay 1 tsaka 3. Ito kung makikita nyo guys, may tagging yan. Nag-tagging po ako kasi isa ang kulay ng wire. Ayan, para hindi po tayo maligaw, no? Yan po yung sekreto na para hindi po tayo maliligaw pag wala tayong color coding. Itong isang tagging, ibig sabihin, number 1 yan. Ito dahil tatlo, ibig sabihin number 3 na butas yan. Galing sa butas ng number 3. Ito naman isa, galing sa butas ng number 1. Simple lang gagawin natin yan guys. Tulad na sabi ko kanina, kada isang 3-way switch, may mga nakalagay yan number sa likod. 0, 1, 3. Ngayon, ang gagawin natin dito, itong sa kabila na number 1 na tagging doon sa sa wire, dadalhin po natin yan sa number 1 lang din po na butas ng 3-way switch. Ayan, tingnan lang natin kung saan yung number 1 dyan. Ayun, ito yung number 1 sa unang, ito. Ayan, sana makita Ayan, basta yun na yun guys. Ang gagawin nyo lang dyan, yung number 1 na galing sa 3-way switch na wire, dadalhin lang din po natin sa butas, sa pangalawang butas ng 3-way switch. Ito guys, pasok ko muna. Pasok ko muna para malinaw. Ayan. Naka-open lang tayo guys, para madali lang siya maintindihan, para madali lang siya makita. Ito guys ayun yung tagging na number 1 na yan. Galing po yan sa butas ng switch na 3-way. And dadalhin lang din po natin yan sa pangalawang number 1 na butas din. Ayan. Yan po yung tinatawag na traveler. Ayan guys, sana malinaw lang sa inyo yan. Tapos ito naman, number 3 na tagging, galing po yan sa butas na number 3 din. Dadalhin lang din natin yan sa butas ng number 3 na 3-way switch. Ayan. Pasok mo lang din yan dyan. So ayun guys, pagpasensya na yung design ko. At gusto ko kasi na madali nyo maunawaan yan. Hindi ako naglagay ng flexible hose para makita nyo siya. Ayan. Ayan. Kompleto na yung ating sirkito guys. Ngayon, pag pinatay natin yan dito, pwedeng buksan yan dito. Yan ang purpose nyan. Ayun guys, nabuo na natin yung sirkito nito. Ngayon guys, para malaman natin kung talagang tama ba itong mga pinaggagawa ko ngayon, susupplyan po natin ito guys. Iti-testing natin. Bago nga pa lang lahat guys, ulitin ko lang para mas maunawaan nyo. Yung line to natin, ito, dediretso po yan sa bukilya. Sa isang butas sa bukilya. Ngayon naman, yung line to naman natin, dumiretso naman yan sa
number 0 na butas ng 3-way switch. Ngayon yung return naman, na galing dito sa bukilya din, diretso po yan dito sa butas na number 0 na 3-way switch. Tapos, itong natirang 1 at saka 3, ipapasok lang natin yan dito sa 1 tsaka 3 lang din. Gets nyo guys? Yun lang siya guys. Yung wire na nanggaling dito sa butas ng 1, dadalhin mo dito sa pangalawang butas na number 1 na 3-way switch. Pag number 3 naman, ganun lang din. Kung nakasalpak dito sa number 3 na butas, salpak mo lang din dito sa number 10 na butas. Yun po yung traveler. Ayun guys, susuplayan na natin to ngayon. Ayun guys, ayun ko lang yung breaker. Ayun guys, katulad ng sinabi ko kanina, pwedeng buksan dito, pwedeng patayin sa second floor. Pwedeng buksan sa second floor, pwede ring patayin sa first floor. Yan po ang function ng ating 3-way switch combination. Ayun guys, malinaw ba sa inyo guys? Siya nga pala guys, napakahalagang alam po natin ito. Lalo na sa mga baguang electrician po dyan. Hindi ko naman sinasabi na sobrang tagal ko ng electrician. Ang ibig ko lang sabihin ay yung mga magsisimula pa lang, hindi pa talaga nakapagtrabaho as a electrician. Kailangan alam po natin ito kasi ito po ang isa sa mga exam. Pinapa-trade test po sa atin ito. Dito po malalaman kung talagang may alam ka pa talaga sa pagiging electrician. Tsaka pag mag-exam naman tayo sa bago po tayo makakuha ng insito, magpapailaw din po tayo ng katulad nito. Kaya mahalaga alam po natin yan guys, no? At huwag po natin sanang kalimutang mag-iingat po tayo palagi guys. Ayun guys, ulitin ko lang ulit. Buksan dito, patayin dito. Ayan. Pero pwede rin buksan dito. Ayan Ganun din dito. Patayin mo, buksan mo. Ayan. Ayun guys,